para sa RSG Philippines at ilalagay siya sa pressure cooker unintentionally ni Coach Panda kasi yun naman talaga ang mga kalaban nila ngayon, ang Falcons AP Bren in a best of 3 matchup with RSG Philippines picking the blue side and Falcons AP Bren on the red. Just reiterating the point na yung Roger na kanina pa natin binibuild up, nawala kagad. Parang standardized na talaga ang mga bans ngayon. Yung first 2 bans ng red at blue, parati makikita natin isang assassin plus Roger, tapos yung kabila naman Chip, tsaka Zushin or Zask. Parang ganun parati ang ating nakikita at hindi na bago sa ating mga veteranong coaches dito ang bans na yun. Tapos, pasok mo pa ng Flex, Ban Ruby, Ban Ling, and the choice of the Ban Hylos. So ngayon, mukhang inisip ni Coach Panda, maybe worth it hanapin yung Ling Ruby trade. I think at some point in time, ayaw na rin problemahin ni Coach Panda yung high-loss na para magkaaroon ng carry sa kupunan ng Falcons AP Bren because we've seen it a while ago. Maybe give us some time to study it first. So ngayon, wag natin siya problemahin. Ling is gonna be the final choice. There's a total of 3 heroes in the jungle position na tinanggal para sa parehas na kupunan. Zask is there. You also have what? Hayabusa if you want to. Meron nandyan din yung Moskov and yung Harit kung gusto mong prioritize nila. But ito yung hero na nababan for the longest time all throughout the day. Nakawala na rin si Edith. Magandang deny pick din ito mula kay Ogwen na napakagaling mag-Edith. Naalala ko nung hindi pa sobrang meta si Edith, insan na si Ogwen na gumagamit nito. Kaya naman with this first pick Edith, bukod sa flex pick ay meron din silang naagaw mula sa Falcons AP Bren. Pero ito na yung nabanggit natin, the Phovius and the Harith already secured as well for Falcons AP Bren. Because even the Edith can trigger Infernal Pursuit. So yun, Matic, meron ng panagot dun sa malakas na front line na may CC on demand ng RSG. How can they close up the first phase? Nabanggit natin, under our breath, ang So pwede, I can see a world where Zask is picked here. Pero kung may natutunan tayo sa first series, again, from today, forever evolving yung meta. So baka nga, isipin nila pareho, second phase lang natin. Yeah, I mean, but to be fair, Zask is a good matchup against the Phovius, I think. Just because you can't really jump as much kung sakali na yun yung gawin mo. And the Harith too, right? So at some point in time, pwede mong gawin yun if you want to. Imagine mo, no, maglalapag ng Zaman Force, tapos biglang may Dominators Descent sa gitna. Tatago ka lang. Kumbaga parang labanan na ng mga alien, pero what? Ito na yun. Bumuha sila bigla ng intense physical damage for the side of RSG Philippines. IPT. IPD. I mean, sabi ni Coach Panda, guys, wait lang. Hayaan nyo ako magluto. Okay, I'm going with the Hayabusa and the Moskov in this one, but you see it, right? The hero damage per game for the junglers and ang layo ng Agwat. It's at least 9,000 yung difference ni Andoryu and ng ating number 1 na si Kyle TC. Really something, right? The one above all, and it shows not only in the title holders, but also with the stats. And the final pick for the first phase is going to be the Nolan. So yung dalawang damage dealers ng kupunan ng Falcons AP Bren ay pinakita na nila. Very interesting to take note as well na parang mas napupunta na sa Nolan yung priority compared to the Julian na mas nakasanayan natin in the earlier weeks. But this time, the Nolan in our first match, nakita natin na kapag nakapag-early game farm talaga, ay napakabilis niyang mag-rotate in the mid to the late game parts of the game. The main difference between Nolan and Julian is just the sheer amount of burst. Si Nolan, again, number 1 most discipline demanding jungle, but also kung kaya mo at alam mo paano laruin, sobrang rewarding when it comes to bursting down targets. Going to the second phase, Aurora Ban, magkakatakihan na sila ng mid. Actually, interesting, din mo, same exact roles ang napit nila first phase. That's Pero true. pwede mo i-flex si Edith. So I guess, nagamit ni Coach Panda yung advantage. And this Aurora ban is really smart, mainly because it's one of the best counter picks against the Nolan. Ang problema kasi when you're playing the Nolan against an Aurora, bukod sa may Pride of Ice passive na magbibigay ng additional time sa Aurora, yung range ng mga abilities mo, saktong-sakto, kapag nag-fracture na, mas malaki pa yung tsansa na ma-freeze ka ng kanyang second skill at pati na rin ng kanyang ultimate na Frigid Glacier. And not only that, you also get to see a lot more flexibility from that Edith as well. Kasi just like what the panelists have mentioned, hindi pa tayo sigurado kung saan pupunta yan compared to Falcons AP Bren, where you kind of know where each hero is going. So medyo si Coach Panda, alam na niya kagad kung ano ba yung kailangan niyang tanggalin dito para sa kupunan ng FCAP. We're just waiting for one more ban na manggagaling mula sa kupunan ng RSG Philippines, but you also have to look at the Tigreal and the Hylos. Hindi magagamit yan ni Ogwen at siya ang tinututukan ng RSG ngayon. Knowing what the current meta looks like, baka posibleng Johed ban pa to. Kasi isa si Johed sa mga pwede mong sabihing on-demand roamers na bahagi sa top 3 roamers ngayon according to Womi. Ayun talaga, alam natin na pag snowball, Johed is one of the answers. But I'm also looking at the Valentina. Medyo delikado ata na ibibigay sa Falcons AP Bren yun, considering na magandang agawin yung Primal Wrath na nagmumula kay Edith. Pero tinan mo, bilis ng pick-up. Lolita kaagad ang kukunin ng Falcons AP Bren. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Coach Ducky. And that's good because again, even with just the 3 picks ng RSG, mabablock niya yung mga sibat ni Moskov at yung mga binabatong kidlat ng Primal Wrath ni Edith.
Wow, this Lolita is just looking great so far for Falcons AP, Bren. Pakiramdam ko kailangan na ng RSG. It's either i-flex na lang nila yung Edith and get an XP laner that could displace the Lolita. Kasi no choice na yun eh. Kumbaga mahaharangan na yung mga ibang projectile. Pero kung pwede mong ilayo o pwede mong itabi ang isang Lolita, that could be an answer for RSG. Sino bang hero na nagtatabi o tumutulak, di ba? May mahaba rin kasi bat eh. Puti buhok. Pwede. Arlo. Is it? Ayan, To be displace. fair, Ganun. Nananadyak. Naninipa para tumabi. Hindi naman kahit paano yung buhok. Di ba? So, adding the Saskin to the mix, it somewhat cuts it. But another white-haired hero joins the side of Falcons AP, Brent. It's gonna be the Faramis para i-wrap up ang kanilang lineup. Special dinifute to. Diinan. I like what Falcons AP Brand did. And can I just say, nagpintas ni Draft. It's beautiful ML, trading both coaches. Coach Duck and Coach Panda, amazing. Good work. Excited na ako makita ko ano magiging approach ng RSG dito. Dahil kung teamfight ang usapan, Falcons AP Bren has sustain, has crowd control in AOE. Pero meron kasing magandang side at pick-off ang RSG. Yup, with the show added in. Casters, pasok. Grabe nga yung mga pangdiinang picks. Pero welcome to the game on number 1 and match number 2. It's going to be RSG Philippines laban sa Welcome to Falcons Mobile AP Legends. Bren. This is it, ang laban ni Tanggol at Hinipor Ayan. para sa ating laban na to. So, interestingly enough, mabilis na makakakuha pala ng jungle dito or ng buff si Irad because of that spawn na rin. At grabe mga hatakan, ang mga pagpupok nangyayari doon sa may middle lane. Ito na yung classic na sinasabi nga kanina nila Hans. Counter panel na classic Faramis, classic Lolita, especially for Ogwen. Pero ito yung classic hatak. Oh, parang mas pinahabang hila ni Diggy. Oo. Nung moment na yon. So, ano naman ngayon, parang more on focus na muna, nagkakasilip yung mga players natin. And nagbibigay din ng vision. Busy light para sa kanyang mga kakampi. So, paspas. Dito yung mga junglers natin. Paspasan, the call there was, Irad, kumuha ka na dyan kasi nandito agad si Kyle TZ eh. Na alam naman natin, top of the leaderboards, di ba? The one above all. Pero still, kahit si Irad, in-acknowledge niya to, di ba? Na nagkaroon siya ng rankings pagdating sa mga top junglers here out in the Philippines. Pero kasi kailangan niyang patunayan sa laban na ito na deserve din siya sa spot na yon. Oo, kaya magiging crucial talaga yung magiging rotation dito ng ating dalawang teams. Munti ka na dito si one above all. So, napaka-crucial yan kasi masisira na agad yung juggling pattern niya. And look at that slow para dito kay Aqua. By the way, bago nangyari yung mga nangyari na to sa may middle lane, Ayan. napauwi si Kuya ni Boro doon sa may top lane. Kaya mas mataas yung EXP dito ni Flap TZ. So, malaking bagay dito, especially onto the Tanggol serye niya nga, di ba? Siyempre, pag si Tanggol, matapang to. At si Tibor ang isa sa gusto na nga lang din paghigantihan. Pero yung liempo na tatargetan nila dito is going to be the Turtle na maaga na nga lang din mag-spota dito si Few. Ay, kumuti ka na si Few nung time na yon. So, mapipigilan nung shield dito ni Ogwen. Pero mapapauwi dito yung Faramis. So, walang added layer of sustainability para sa side ng FCAP. Pero papasok doon para kay Dibora. Magda-dash away doon si Light with the shoot bomb. Sino nga ba makakakuha dito ng bagong first spot para kay KDC? At siya rin ang makakakuha dito ng Turtle. Many first na naman makukuha dito for the side of Falcons, AP, Bren. But definitely, a very good way for them to hold on ang ala din yung sustain. Dami siya bibigyan ni Aqua is to try and eliminate na lang din that Merrick spawn as fast as possible. Flicker ay agarang din nagamit dito, Shantae. Maganda sana yung zone out kanina ng RSG pero yung damage din dito ng Clerical TC yun ang ibabaw nung moment na yun. So grabe ang aksyon para dito sa ating dalawang teams. Ma-aksyon pero wala masyadong teamfight. So ito yung binabanggit natin week 2, more on controlled aggression yung nakikita natin for teams na yung kaya mga jungle is mainly an assassin user. Kahit sa mga si Sent, ayan, shoutout kay Boss Sent. Diba? At ito na nga ang hudyat sa pagbabalik natin dito sa game number 1. Babalik tayo sa istorya ni Nibor at ni Tanggol Flap Easy ka rin o pagtatanggol nila. Oo, si Ogwen na doon ang na-deliver ni Kuya Laita. Pero pangas na mangyayari doon. Pero sakit ng mga Ghostbusters at masakit na rin. Dito yung pinaka-spawn ni Aqua. Yung B at D kasi Dominator's Descent. Pero kita mo si Kaltizi, susundan si Lloyd! Ay! Ankle breaker move! Uncle Bray, sasabihin ko sana alley-oop, iba pala yun, halatang hindi nagpa-basketball. Pero, ay, napakagandang pagtakas para dito sa side ng RSG. Definitely, parang uy, shish, doon si Kuya Molait. Pero for Falcons AP Bren, parang medyo kakalma muli ang mapa. Pero ang hindi kakalma, of course, is the one above all. Oo, si Kyle TZ. Pero may one din naman dito sa RSG. si Irad. Si Irad naman. So, ayan, tingnan natin kung ano mangyayari bago sa ating Turtle. Alam mo, may isang beses nakasabay ko yata si RSG sa service at grabe yung banding nila. Ay, oo. At ang kanilang pinaka-silent man ay si Kuya ni Bora. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. So, yung Turtle pupunta sa kamay ni Kadisi. Si Ogwen walang tatamaan doon. So, disengage. Pulasan muna yung mga players natin. Tinitignan ko maigi. Ang ganda ng graphics doon sa Lolita. Ramdam na ramdam mo na Numinum Blast. Luminong blast! Ganun, pag may tumama, mamaya parang ganun ang pwedeng isigaw. Pero
kung sinasabi mo tahimik si Inibor, parang dito hindi siya pwede maging tahimik na lamang eh. Oh, at ano Especially na tatawagin nga siya ni Tanggol, di ba? Siguro ano siya yung tipo ng player na tahimik lang, pero pagka gumalaw, Kaya siya tatawagin dito. Oo. Si Tanggol. ayan na, nanak ko, ginamit na nga doon. Kamunti ka na, so may shadow kill against Super Marco, so mapipilitan na umuwi sa may top lane naman. Parang delikado yata dito si Kusei, pero nandito lang din naman si Light. Ito na, ang ihahatid ko sa'yo, sakto, dinner time daw. At napakakulat ngayon ng mga players para malatrip to Jerusalem. Yun nangyari doon sa may top lane. Meron Conceal, mahabol ba? Isang dipa. Pero yun nga lang, buhay pa rin si Flap TC. Ang daming nangyari pero walang namatay doon, Chantel. This just means na itong parehong pupunang ito ay sobra yung pag-iingat. Luminong Blast ay medyo magmi-miss out na nga lang din. We could see multiple plays attempted here kahit kay Super Marco na pulahan na naman pala ngayon. Oo, kailangan na ni Magandang Super buka. Marco ng mushroom dito. O hindi na maando ng Spear of Destruction pero hindi tutuloy. Hindi. Dahil nandun na din naman si Owen sa baba at saka delikado rin dahil ilalim yun ng tore. And looking at the items na lang din muna bago tayo magkaroon ng kaganapan. Stormloom sight agad for Super Marco. Hindi rin naman napagilan dito si Kusei with his corrosion sight. Hindi kaya ramdam natin yung mga attacks niya na nga lang din malaki din magiging effective if ever man na pumunta sila tumama yung Spear of Destruction niya, yung Superman na hinahanap natin. Oo nga, so eto na naman sa may bottom lane. So si Nibora nandito sa may baba. Super Marco naman para sa ng FK pa. Same with Light. Sasama na rin. Saktong-sakto dito magsuspawn yung ating pagong. So intense no, yun ang nangyayari. Parang wala masyadong umaatras, walang pero wala masyadong kills. Oo. Ang dami rin naman nakikita talaga ng magagandang plays, especially na may Lolita nga kasi tayo muling nakita. Pero ito na nga lang din ang kanilang paglalaban-labanan. Nandito yung Spear of Destruction. Una makagandang chick to, pero nga lang, sa side ng FCOM pa rin, mapupunta yung turtle. Diretso pa sa pagkakakill dito kay Light. Tatamaan ng Luminong Blast at hindi na makakatakas pa. Dito si Nibora. Malinis na naman na initiation ng pick-off for Falcon sa AP Brenna naganap doon. 3 straight turtles, by the way, na ang nakukuha dito ng kupunan ng Falcons. And looking at the into his hand, tingnan nyo naman kung gaano kabilis ang kamay talaga dito ni Super Marco. Superb talaga yung nagiging performance nila as of now. 1 to 4 kill score, Chantel. Pero very interesting for RSG. Hindi pa rin naman totally nagiging dominating agad to for one side lamang. Dahil marami pa rin silang numerous attempts. Wow, marami na nga. Numerous pa. Super, ano na yan, they have plenty of time. They have only of attempts na pwede nilang gawin. Especially, may show na light pa. Oo, parang ano na yan may mga, ano tayo may ranking tayo or sabihin na natin yung mga players na pag sinabi mong Cho, parang nakadikit sa pangalan nila. Oo, naisusulat na talaga yan. Pero kasi ang isa na nasusulat ngayon is medyo nagkakaroon ng lead talaga dito ang Falcons sa AP Brent pagdating sa bawat lane, especially onto the jungler side na Oo kung nga, saan no? nearing that 6k gold lead or 6k mark na sa total accumulated gold lead sa KTC habang dito naman nahihirapan ang Archie Philippines. Luminong Blast, tatamaan doon. Si Light halos walang buhay. Ginamit niya yung G-Kondo, pero meron pa ng mga Wave of Dragon. Si Irad dito masasaktan. Si Ako palang unang aaray. At yun na nga, mapapatay din si Irada dun sa ibaba. 2 members now for the side of RSG. Misto lang ang Falcons sa AP Brent. Sila ngayon yung may task force sumugod na sumugod. At sa may bandang taas naman. Naku, tinatamaan at habulan. Hindi, ano lang, poke lang. Oo. Parang nagparamdam lang si Flap TC doon kay Kosei na amen, nandito ako para dumepensa sa top lane. Saka alam niya yun, pag mga Moscow, biglang nawawala, push lang ng push. Pero in this kind of situation, hindi nangyayari yun. 9 minutes na tayo into the game. Pero Falcons AP Bren pa rin ang may hawak ngayon ng steady lead. Goldman yan or third takedown ay check na check sa kanilang listahan at ngayon dadagdag pa ang paunang Lord sa listahan para kay Kyle TC. Oh, tama ba yung nakita ko? Parang nag-build si Ogo ng Bloodwing. So, added shield din para yung side ng FCAP. So, si Light ang magiging target dito. Hinahabol na 2 players. Pero mahirap nga din naman. Cho nga pala ni Light. So, makunat din dito ang hero na gamit ni Light. So, more on parang timing muna ang inaantay ng FCAP. And speaking of timing, tingnan natin kung magiging successful ba to para sa side ng RSG. Napilitan na gamitin yung Netherrealm para maagaw yung purple buff ni Irada. Grabe yung capability talaga ngayon ng Falcons AP Bren at hindi lang yun, no? Yung pang-deny nila ng each and every objective dito sa RSG Philippines. At katulad nga nung sinabi mo kanina, grabe din naman ang pangtingin na tapang ngayon na ginagawa nila Kyle TC na kahit ang isang Hayabusa ni Irad ay ngayon lang ako nakita muli na isang Hayabusa na naka-close off yung door niya na hindi siya nakakapaggala-gala masyado. Oo, feeling ko dito para sa RSG, pwede silang pumugak anytime Parang may taga-split push. Wait lang, si Iradon ay kamunti ka na, ginamit yung shadow kill niya. Kaya naman, nalapitan na siya doon ni Kyle TZ. Napaka-solid na comms para dito sa FCAP. Kasi na-timing
nila after ng ulti. Grabe no, swabe lang yung nagiging galaw ngayon ng Falcon sa AP Bren. The timing and everything, talaga namang nasa side nila. And ngayon, wala pa pong nababasag na torre sa side ng Falcons. Habang dito sa RSG naman, ay tanging mga base or inhibitor turret na lang ang natitira. At di sila basta-basta makapag-pugak gaming kasi sila ngayon yung talaga namang sinusugod. Nomina Blast, pero mapipilitan doon na gamitin yung Dominator's Crescent. Dito ni Aqua, masisira yung torre sa gitna. So malinis na paglalaro para dito sa FCAP na for RSG. Meron na mga items dito si Kusei. Hindi pa naman siya na napapatay, so probably more on na counter set or pa isa-isa dahil more on pick off yung hero na kanilang pinili para dito sa game against FCAP. Kaya medyo nag-aantay pa rin talaga sila ng oras dito eh. I miss everything. Kailangan pa rin nilang i-prolong kahit papano. Pero yung next plan of action sana, yung inaantay nga natin, Pugak Gaming, may magi-split push, ay hindi nila masyado nagawa. Kasi sobrang high level threat talaga dito ni Kyle TZ. Diba? Isang pagpasok niya lang, isang fracture actually. Diba? Enough na to tore down even Irad na may pantahakas pa yan na partida with the Shadows. And right now, hindi rin sila makakover ng base with the Cho. Kasi napapansin natin, eh, mabilis ding natutunaw ang isang Cho dito kahit na room yung naging role niya for this round. Oh, pero as long as madedepensahan to ng RSG, napanood natin yung mga ilang laban kanina, pwede mabaliktad dito ng RSG, pero tingnan natin kung ano yung mangyayari. So nagamit na rin yung Sentry. Napakaganda ng nasirang inhibitor turret ng FCAP is top lane kasi supposedly kung saan yung pang Pugak Gaming. Oo. So 6 seconds. Ladies and gents, para dito sa ating Lord, the biggest question na magko-contest ba ang Task Force RSG? Gustuin man nila parang hindi nasasapat ang oras nila para tumakbo na nga lang din dito. Buhay ay hindi karera pero karera ito para sa Falcon sa AP Bren. Kasi minamadali na talaga nila itong laban na ito. And as well as parang may lakad pa sila, Chantel. Kasi 12 minutes into the game, straight objectives onto their side. Diba? They want a perfect game. Na nga ba ngayon yung perfect opportunity kung sakali may mahatak sila, that might be a go na lang din ulit. Pero ito depensa para sa RSG. Oh, kapit lang sa tore. Yan ang pinaka mantra ngayon ng RSG. Kapit sa tore at kapit sa cellphone. Mamaya at magkakaroon na sila ng items. But speaking of items, Ayan, mayroon na nice ring Blood Wings dito si Super Marco. So mas pinakunat pa mamaya yung Harit. At kahit pala last season, he's the one above all with the average Lord kills last season, si Kyle TZ. So imagine, nagiging consistent na lang talaga siya. At ngayon, speaking of Kyle TZ, sasama na nga lang din ng mga members of Falcon TV sa pagbasag ng inhibitor dito may bandang gitna. Buhay pa rin yung Lord Chantel. Makakadepensa pa ba dito, Karshi? Napakagandang depensa para this side ng RSG. So si Libor nakapag-build na dito ng kanilang dominance ice. So sabihin na natin na pag mas tumagal yung laban, mas mararamdaman na natin yung damage dito para kay Kusei. Wala, tingnan mo naman, yung pagsalag doon ni Ogwen, doon sa mga ano ba tawag? Si Bata dito ni Kusei. So mabilis na rin na nakikila yung spawn dito ni Aqua at successfully masisira na nga yata yung Lord dito sa may baba. Si Libor na nga magiging target nila. Hindi na makakatakas pa kasi nagamit na dito yung kanilang Luminous Blast. Pumasok doon with a shadow kill. Si Irad, pero hindi sapat yung damage nila para dumefensa ngayon. Wala nga naming wave ang side ng FCAP. RSG lives another day. Pumupuso pa naman ang mga Raiders dito dahil ramdam nila na may pag-asa pa naman, may pang-clear wave sila. Wag lang mapipitasan ang isa. Pero speaking of pagpitas, ito na nga lang na paghuli kay Kusei sa pinakalikod ni Black TZ. Medyo nakalalim. At nagamit na nga yung Nether Realm para isa sa nang tapusin dito mga players ng RSG pero lumalaban